Eto na naman po ako sa Lynn Murad Vlog. Bumibisita ulit sa inyo. Magda-drop by lang ako saglit. Hindi naman mahaba yung video ko kasi ayoko rin ng masyadong mahaba. Pero ito interesting ang topic natin na to. Kasi sa last video ko sabi ko bibigyan ko kayo ng tip kung paano ba magkaroon ng magandang relationship kapag meron kayong boyfriend or a fam, or magkaroon kayo ng asawang German at may bala kayong pumunta dito sa Germany. Ano ba yung mga gagawin natin para magkaroon tayo ng magandang relasyon bilang girlfriend or boyfriend, or di kaya mag-asawa, bilang asawang babae or asawang lalaki. Pero bago natin daanan yun, is kailangan natin itong malaman. Kasi ako noon, wala akong information eh. Basta bigla nila akong pumunta dito kasi adventurous ako. Tapos sabi ko, sige, pupunta ako dito. Na wala man lang iniisip na kung ano. Basta go lang! Kasi ambisyon ko talaga noon na mag-abroad bilang OFW. More than pa yung binigay sa akin ni God. Hindi lang OFW, kundi talagang yung dito na ako nag-build ng aking family. So, maraming blessings ang nangyari. But, hindi naman laging masaya ang buhay kasi ganoon naman talaga, di ba? Pero ito yung interesting part. Bilang Pilipina, iba kasi yung mentality natin dyan sa Philippines. So, itong topic ko, gusto ko lang i-share sa inyo. Yung mga dapat nating iwanang ugali na meron tayo, na nasanay tayo, nung nandun pa tayo sa Pilipinas. At dapat ba nating dalhin dito? Or ito bang ugali nito effective pa rin ba kung dadalhin mo dito? Or kailangan na talagang iwanan natin sa Pilipinas? Well, actually, kasi ang laki ng difference ng mentality ng German at saka ng Filipino, 'di ba? Kasi iba yung culture nila, iba yung culture natin. Pero meron tayong mga attitude or culture na magandang dalhin dito sa Germany. If possible, bitbitin mo pa rin. At meron ding mga ugali na talagang kailangan iwanan mo na siya. Or if possible, iwan mo na talaga. Kasi hindi siya pwedeng gamitin dito. Ang tanong, ano-ano nga ba yun? Di ba kapag meron kang relasyon German, marami kang expectation. Tayong mga Filipina, lalo na mga babae, kasi nakikita natin sa mga friends natin o di kaya sa ibang tao na kapag meron silang foreigner na asawa is, wow, mayaman na. O di kaya umasenso na. O di kaya donya na. Alam niyo yung mga ganong iniisip natin. Hindi pala totoo yun. Ano lang yun, to show lang na ganyan na siya. Pero at the back of the story is meron niyang pinagdadaanan na hindi natin alam. So, dapat nating malaman, or if possible, malaman na natin ngayon kung may balak nga talagang pumunta dito sa Germany. Bibigay ko sa inyo to. So, ang una-una nating bibit-bitin na pwedeng iwanan na natin is yung expectation natin. Hindi na natin bibit-bitin dito yung expectation na natin na napakalaki kapag nagkaroon ka ng asawang German. Ano ba yun, di ba? Yung sinabi ko nga na feeling mayaman ka na, or donya ka na, or umasenso ka na, instant. Okay lang kung ang asawa mo talaga ibinibigay sa'yo lahat. Ng halimbawa pera, allowance, o kung ano yung gusto mo pagbibigyan ka. Pero actually, wala pa akong naririnig na ganyan dito na sobrang binigay talaga sa kanya yung gusto niya. Siguro sa ibang bansa, kapag talagang mayaman na talaga yung asawa mo, why not? Pero mostly kasi hindi eh. Yung expectation talaga yung nagbibigay sa'yo ng depression dito. First thing first, pagdating mo. Hindi pala ganun yung ini-imagine mo dun sa Philippines na nakikita mo sa ibang tao. Hindi pala ganun yung nangyayari. So, kailangan nating iwan yan, yung expectations. Kapag pumunta ka dito, yung i-low mo lang yung expectation mo na kung ano nandito, unti-unti mong tatanggapin. Huwag mo na ilagay sa utak mo. Huwag mong bitbitin yan dito na malaki, sobrang laki, na tawag dito, may pera ka na kaya mo nang bilhin ng gusto mo, kasi nagkaroon ka na ng asawa, na foreigner, ganyan. Huwag ganun. I-lesson natin yan.
pwede mo siyang bitbitin, pero wag masyadong bongga ang expectations mo para hindi ka masyadong masaktan. Katulad ng experience ko. Kasi di ba nga, sa Boracay ako, nagtatrabaho, taga-ron din ako. So, tawag dito, maraming mga guest kami na foreigner yung asawa. Tapos nakikita ko yung mga guest namin. Uy, grabe naman. Ang ganda-ganda niya, ang sexy niya, ang yaman niya, grabe branded yung mga gamit niya, maraming alahas. Pero hindi natin alam ang story noon, kung anong nangyayari sa relationship nila. So, ngayon na-discover ko na nung nandito ako, syempre, yung story ko naman. So, na-confirm ko na, ay, hindi ganun kadali. So, yun, expectation. Yun ang kailangan natin medyo iwan ng, tawag dito, nawawala na ako. Medyo, unti-unti nating konti lang yung expectations natin. Tapos, ano pa ba? Yung mentality natin. Alam mo, magbabago yung mentality mo kapag nandito ka na sa Germany. Ang usapang ito sa Germany hindi ko pa alam sa ibang bansa. Siyempre, marami tayong napapanood sa TV or sa mga drama, sa movies, ganyan. Pero ito sa akin, sa experience ko lang dito. Yung sinishare ko sa inyo is yung experience ko. Hindi ko i-share yung mga iba. Kasi iba naman yung story. Sa kanila naman yun story nila yun. Ito story ko. So yun na nga, mentality. Mag-change yan. Kasi yung culture nga, diba? Iba. Tapos, okay lang na bitbitin mo yung religion mo. Kung ano man yung religion mo, walang problema yan. Kasi lahat dito open naman kahit ano yung religion. At hindi yung pinag-uusapan ng bonggang-bongga. Kung madasalin ka, madasalin ka. Kung palasimba ka, magsimba ka. Ganun lang yun. Wala namang problema. Bitbitin mo yan dito. Mas maganda yun. Para yung faith natin. Kailangan mo dito ng, ng sobrang madamdamin na faith talaga. Kasi, kung minsan nadidepress ka at kailangan mo talaga ng dasal. Tapos, nakakatawa sa Pilipinas. Marami tayong mga pamahiin, diba? Medyo iwanan na natin yan dyan sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga pamahiin na kapag, halimbawa, malis ka tapos may dumaan na pusa, na black na pusa sa harap mo niisip mo magkakaroon ng hindi magandang pangyayari. Well, iwanan natin yan. Kung ako lang iwanan natin yan. Kasi, eto na ako ngayon may edad na ako Hindi naman totoo May story siguro noon, pero hindi na effective yan ngayon at saka hindi na effective yan dito. Kung talagang strong pa rin yung paniniwala mo, okay lang naman. Pero dito hindi sila mahilig sa pamahiin. Alam mo yun? Wala pa akong nai-encounter na nagkwentuhan kami about pamahiin. So yun, medyo iwanan na natin yan dyan sa Pilipinas. Yung feeling din na paawa or pabiktim, ang feelings mo, yung naawa sa'yo asawa mo kasi nagdrama ka, iwanan na rin natin yan sa Pilipinas. Kasi, hindi sila yung kasi diba sabi ko, direct sila magsalita. Talagang diretso, yung walang paligoy-ligoy pa. Aaliwin ka pa, susuyuin ka pa, ganun, para hindi ka lang magalit. Hindi sila ganun Kapag galit sila. Pero kapag wala na. At saka hindi naman nagtatagal yung galit nila. Basta nasabi na nila yung gusto nilang sabihin. Di na yun magtatagal. Tayo kasi dinadamdam pa natin. Nasasaktan pa yung puso natin. Kasi sa sobrang teleserye yan. Yung mga pinapanood natin na teleserye. Puro drama. Nako, wag na nating bitbitin dito yan. Matuto na din tayo mag-isip ng kung ano yung the way sila magsalita. Matutunan din natin yan. At hindi na tayo masasaktan din. Kasi sinabi mo na rin yung gusto mong sabihin. So, mawawala na rin yung galit mo. Kumbaga. So, medyo iwan-iwanan na natin yan sa Pilipinas. Tapos, yung mahiyain. Naku, wag ka talagang mahiya dito. Kapalan mo talaga yung mukha mo. Kailangan talaga malakas ang loob mo. Pag mag-abroad kayo, kailangan malakas ang loob mo. Kasi need natin yan. Kasi kung mahiyain tayo, walang mangyayari hindi ka makakagalaw ng todo na gusto mo. Kasi nahihiya ka or naalanganin ka, ganyan. Iwanan natin yan
pag pumunta tayo dito. Kasi hindi siya effective. Promise, hindi siya effective. Tapos yung ugali natin na pala utang, ganyan. Huwag na tayong, iwanan na rin natin yan. Hindi mo kailangan ng umutang ng todo dito or konting drama is uutang ka kasi hindi ka binigyan ng asawa mo. Merong mga paraan. Pwede ka namang umutang actually sa Filipina, pero yung uutang ka sa isang German, medyo imposible kasi hindi sila talaga nagpapautang. So, meron ako mga experience noon sa first 3 years ko dito na syempre hindi nagbibigay yung asawa ko. So, naawa naman ako dun sa family ko sa Philippines. Hindi ako nakukonsensya ako kasi hindi ako sanay na hindi ako nagbibigay sa kanila, sa nanay ko. Tapos biglang tumigil kasi nag-asawa na nga ako dito, 'di ba? Pero nandito na nga ako, hindi pa ako makatulong. So, dati nanghiram ako sa friend ko. Tapos hindi ko na inulit kasi kailangan yung asawa ko yung magbibigay sa akin. Pero syempre, away muna yung discussion, ganyan, bago niya naintindihan. Mahaba, matagal. Pero kailangan kasi ugali natin sa Philippines na matulungin tayo, lalong-lalo na sa parents natin. Kasi yung si nanay ko, wala naman siyang pension. Kasi kukumpara mo sa mother-in-law ko, may pension siya. Tapos, ikukumpara mo sa kanya na yung mother-in-law ko hindi humihingi sa kanya. Wala namang pension yung nanay ko. O, sinong hihingi nun, diba? So, medyo matagal niyang naintindihan. So, yun. Yun. Iwasan natin yun. Iwan natin yun yung mahilig tayong mag-utang. Ganyan. Tapos, if possible, iwasan natin yung sumisigaw. Yung masyadong maingay, masyadong galaw-gaw, alam mo yun, yung konting ano lang is, grabe na yung action mo. Tapos, nanay ko is, sumisigaw yan, mahilig manigaw. Kahit nandyan ka sa harap niya, naninigaw siya. Kasi normal lang sa Pilipinas, diba? Okay lang, hindi tayo nag-aaway, sumisigaw lang. Dito kasi, malaking, ano nangyari? Ba't sumisigaw yun? Kasi dito, napakatahimik. Nandito kasi ako sa bundok, hindi ako sa city. Sa village ako. So, sobrang tahimik. Alam mo yun, sobrang tahimik. Alam mo yung huni ng parang mga insect na maliliit. Naririnig mo na kasi sobrang tahimik. So, ako dati talaga maingay. Nagbibideo okay pa nga ako. Ino-open ko yung window at saka yung door. Sabi ng asawa ko, i-close natin kasi hindi yan sila sanay dito na maingay. Sabi ko, Saturday naman bakit ganun? Or di kaya Sunday. Sabi niya, pag Sunday, tahimik talaga dito. Okay. So, medyo nag-adjust na rin ako ng konti. So, niiwasan ko na rin yung magsigaw-sigaw. Tapos, iwanan na rin natin sa Pilipinas yung sobrang friendly ka. Alam mo yung overwhelming talaga na, hello! Tapos, gusto kong makilala ka. Hindi sila ganun, nabibigla sila pag ganyan ka. Gusto nila yan, actually. Pero hindi nila masabi na, para hindi normal kasi sa kanila. Saying hi, hello, ganun lang. Tapos, light conversation. Yun. So, yung sobrang friendly ka, medyo bawas-bawasan na natin. Kasi, baka mapahiya ka lang kasi hindi ganun ang ina-expect mong response sa'yo or hindi sa'yo binigay yung ganung klaseng response din. So, medyo dahan-dahan lang. Tapos, iwasin, medyo ganito slight lang yung masyadong maayos sa katawan. Alam mo yung spooting talaga pag lumabas ka ng bahay. Actually, sila dito ganun din Kaya lang kasi alam mo tayo, yung full makeup. Sabi ko, yung full makeup, yung sa first video ko. Tapos, kailangan match yung damit, ganyan. Di naman kaya maraming alahas. Mahilig tayo sa gold. Hindi sila mahilig sa gold, mahilig sila sa silver. Yung mga German kapag may na-meet ka, ang mga alahas nila, silver, hindi sila gold. Mahilig tayo sa gold Kasi pwede nating prendahin yan Dito kasi walang pawn shop. Wala akong nakitang pawn shop dito. Hindi mo maprenda. So, pwede mo lang suotin kapag may occasion. Actually, kahit walang occasion safe dito. Walang mga snatcher. Ewan ko sa big city, pero dito wala So, nagsusuot kami ng gold. Safe. Okay lang safe. Pero,
maalangan ka kasi sila, ano sila, silver sila. Hindi sila mahilig sa gold. Tapos yung maayos sa katawan, medyo iwas-iwasan na lang din natin. Kasi alam nyo ba na, oo nga maganda yung damit mo. Sobrang sexy. Tapos ang lamig-lamig sa labas. Kailangan mo sakap, merong shawl na tinatawag, may scarf, tapos may jacket, meron pa yan sa loob, tatlo yung damit mo dun, tapos may jacket ka pa, tapos may gloves ka pa, tapos may doble pa yung socks mo. Tapos gusto mong suotin, alam mo yung sexy. Nako, wag masyado. Lalong-lalo na ang summer dito. Short summer lang kami. Halimbawa, July, August, ganyan. Summer yan. Pero hindi yan everyday, mainit Kuminsan mahangin, kuminsan maulan, kuminsan ang lamig. So, yung gusto mong sexy lagi. Nako, sa party na lang, mag-sexy ka ng todo. Kasi may heater doon sa party place. Pero yung lagi, kapag umalis ka, gusto mo laging maayos. Nako, sa sobrang dami ng damit na nasusuot mo, hindi mo na ma-appreciate din yung damit na napaka-sexy. Ganon. Tapos, ito yung sekreto Medyo iwas-iwasan na din natin na naliligo tayo araw-araw. Oh, eto yan magugulat ka. Hindi ba nagliligo yung mga German araw-araw? Hindi po. Aaminin ko na talaga sa inyo kung minsan ako alternate. Maligo ako ngayon, bukas hindi, the next day, maligo ako. Kung minsan yan, nakadalawang araw na akong di naliligo. Bakit? Kasi wala namang amoy Hindi namin naaamoy yung may alikabok, or di kaya yung amoy ng pag may ulan, di ba? Tayo yung putik, ganyan. Wala namang ganun Walang amoy kasi nga malamig. So, tsaka tinatamad ka ring maligo araw-araw kapag malamig. Paggising mo pa lang, alam mo, nanunuot na yung lamig sa katawan mo. Tapos gusto mo maligo. Eto pa, ang number 1. Ang mga Pilipino, mga Filipino, bago pumasok sa, sa trabaho, naliligo tayo, di ba? Basa pa nga yung buhok natin Tapos aalis na tayo. Naku, wag niyong gawin yan dito. Kung pwede lang slight na lang. Huwag kang maligo bago ka umalis. Kasi sasakit ang ulo mo kapag bago ka pa lang dito sa Germany or sa lugar na malamig. Sasakit ang ulo mo kasi nga basa yung buhok mo tapos yung temperature sa labas malamig. Ang hobby namin dito is bago matulog, saka kami naliligo. Kasi hindi ka naman dito pagpapawisan. Walang pawis. Ako, in a year, Diyos ko, mga 2 or 3 beses lang akong pinagpawisan kapag August talaga na 30 degrees, ganyan. Ay, nako, 30 degrees Celsius, ganun. Pero, minsan lang yan, yung 30 degrees to 35 degrees. Wala, minsan lang yan. Hindi ka talaga papawisan, kaya, ba't ka maliligo araw-araw? Tsaka yung tubig dito may heater, mainit talaga. So, tinatamad ka paggising pa lang. Yun na yun. So, hindi dito naliligo araw-araw yung mga tao. Tapos sa atin, di ba, naghuhugas tayo ng pinggan araw-araw. Inform ko lang na mostly ang lahat ng bahay dito, meron talagang machine para maghugas ng pinggan. Yung tinatawag namin na spool machine. Lalagay mo lang yung pinggan doon, yung parang sa restaurant yung nakikita nyo. Pang-commercial naman kasi yun Pero, meron talaga per houses dito na, lagay mo lang yung pinggan doon, tapos punuin mo lang, tapos i-on mo lang siya, tapos maghuhugas na siya ng pinggan. Minsan pa nga high-tech kasi per wifi pa, connected sa cellphone mo, ganun. So, iwasan mo na yung maghugas araw-araw. Wag kang magsabi na nagtitipid ka ng tubig. Kasi, pag on mo pa lang sa tubig, sobrang lamig na, so tinatamad ka na niya. Tapos, hintayin mo pa siyang uminit. So, mas maganda ilagay mo na lang sa machine mo. Yun. Tapos, iwasan mo na rin na medyo magaslaw. Alam mo yun, yung pag magaslaw ka, pag joker ka halimbawa, very, yung action mo talagang lively. Medyo iwasan na rin natin ng konti yan. Kung wala namang nagre-react at walang tumatawa, wag na. Papagod ka lang. Tapos, iwasan din natin kasi mahilig tayong manood ng teleserye. Dito, mahilig silang manood ng documentation. Tapos, news.
Alam nila kung anong nangyayari. Alam nila yung story, yung mga history. Mahilig sila sa ganyan. Tapos yung channel nila dito, travel, kung saan maganda pumunta na lugar, yung discounted place, ganyan. Tapos, hindi sila mahilig sa drama. Tapos mga games, live show, reality show. Meron pa nga sila dito na show na, hubad ang katawan. Pero pinapanood mo lang yan kapag, I think yung oras 10 p.m. kapag tulog na yung mga bata. May show sila na ganon. Pag summer, may reality show sila na ganon. Hubad ang buong katawan. Makikita mo yung, yung upper part. Talaga makikita mo. Tapos yung lower part, natatabunan, blurred siya sa camera. Pero kung minsan, kitang-kita, may show sila na ganun. Pag conservative ka, mabibigla ka, ay, pwede pala yan. Dito talaga walang mali siya. So, yung teleserye, pag mahilig ka, bawas-bawasan na natin yan dito. Yun ang medyo iiwanan natin kapag may balak kang pumunta dito. Pero, yung magandang part, yung mga dadalhin mong culture natin. Kailangan talagang bitbitin mo siya. Ano ba yun? Yung family intact. Di ba close tayo sa family natin? Dalhin natin yan. Maging close tayo sa family ng asawa mong babae or lalaki. Dalhin natin yan. Maging loving ka. Maalalahanin ka. Mapagmahal ka. Maawain ka. Bigay mo yan sa kanila. Kasi kailangan nila yan dito. Kasi kailangan nila sa isang tao. Kasi hindi sila kasi masyadong tawag dito, yung malambing, hindi ganun. Asawa ko, oo. Pero ibang tao, alam mo yung may hug or namimiss ka, na showy sila, hindi. Very cold. Baga, very cold, sabi ng anak ko. So yun, dalhin mo yan dito kapag mapagmahal ka. Number 2 is yung sense of humor mo. Di ba, joker ka? Yung marami kang naiisip na joke, dalhin mo yan dito. Huwag mong iwanan sa Pilipinas, bitbitin mo, dagdagan mo pa. Kasi kailangan mo yan dito. Kasi mawawala. Ako, mahilig ako nun sa jokes. Hindi naman nila naiintindihan yung jokes ko. Hindi ko rin naiintindihan yung jokes nila. Biglang, paano ba ako tatawa ngayon? Hindi ko na alam kung paano mag-joke. Sobrang seryoso kasi sila dito. So, yun, dalhin mo yan. Please lang, dagdagan mo pa. Tapos yung palatawa ka, dalhin mo yan dito. Bitbitin mo yan dito. Kung if possible talaga na maging masaya ka, hindi naman araw-araw kasi wala namang ganun eh. Pero mostly sana maging palatawa ka. Tapos, mahilig tayong diba? Makipag-usap sa mga tao. Alam mo yung friendly tayo. Bitbitin mo rin dito. Kasi kailangan nila yan. Kasi kung minsan talaga, nihintay lang nila na ikaw yung magsabi. Hindi sila unang magsasabi sa'yo or magsasalita sa'yo. So, pag sinabihan mo na sila, imbawa, nag-hi ka sa kanila, tapos hindi sila nagre-response, huwag kang magulat doon. Pero oras na may sinabi kang positive sa kanya, alam mo yung sa trabaho ko, kasi may isa dyan na iba-iba yung color ng hair. Siyempre, bagay sa kanya kasi gusto ko dahil maputi siya. So, nagagandahan ako. Sinasabi ko kagad sa kanya. Sabi ko, ay, ano ngayon yung color ng hair mo? Pink ha. Sabi ko, ang ganda, bagay sa'yo. Diyos ko, love na ako. Yung konting bola. Kasi, hindi sila kasi ganun eh. So, tayo na lang ang magbibigay. Kasi tawag dito, hinihintay talaga nila yung merong nag-a-appreciate sa kanila. Yun. So, bitbitin mo yan. Tapos, yung magtrabaho. Diba, workaholic tayo. May mga sitwasyon na baka hindi ka makapagtrabaho, ganyan. Depende. Diba, may anak ka na baby. So, kailangan mo talaga muna magstay sa bahay. Alam ko gusto mo magtrabaho, magkaroon ng pera. Kasi sariling pera, diba? Mas maganda na huwag na tayong umasa sa asawa natin. Kung pwede pa naman, healthy pa naman tayo, may bata pa naman tayo, bakit hindi tayo magkatrabaho? Pero, depende nga sa sitwasyon kung ano yung pwedeng trabaho para sa'yo, kung ikaw ba ay mother or hindi pa, wala ka pang anak, ganun. Pero depende rin sa sitwasyon ng asawa mo, kung ang asawa mo ba full-time job ba siya, or night shift ba siya, ganyan. Kasi dito,
need pong magkaroon ng car kapag nasa village ka. Need mong magkaroon ng car. So, syempre may proseso pa yan na kailangan mong may driving license. Hindi yung driving license sa Pilipinas na okay na, pasado na. Dito pupunta ka sa school. Lahat ng nagda-drive, mostly ha. May mga loko-loko din naman talaga. Yung mga bata pa. Na wala pang ang driving license, nasa kalye na sila. Nasa main street na sila. Bawal yun. Kailangan may driving license ka, pero pupunta ka sa driving school, mag-aaral ka talaga, magtitake ka ng exam. Dapat mong intindihin kung ano yung mga signs sa street. Kasi responsibility mo yun. Kaya dito medyo, alam mo, sila yung business nila dito, cars ha. Germany. Pag sinabing German-made cars, yan. Yun talaga yung business nila dito. Sumuso yung mga tao dito. May cars, Diyos ko, tatlo sa bahay. 3 tao lang sa bahay, 3 cars sa garahe. Alam mo yun, kung minsan meron pa silang one mobile. Alam mo yung car na pwede ka matulog doon. Ano ba tawag doon? Yun. Yung pang-camping, meron pa silang ganun, ano? Kasi yun ang business nila dito. So, depende kung sa sitwasyon ninyong mag-asawa. Tapos, dalhin mo rin yung madasalin ka. Kailangan natin yan. Kasi kung minsan nakakalungkot na wala kang kausap. Manunood ka lang ng TV, tapos naghanap pa ng kausap na kapitbahay, wala kang makikita sa kalye. Kasi hindi naman talaga sila lumalabas, kahit Saturday or Sunday. Kung gusto mo makakita ng tao, pumunta ka doon sa kids playground. Kasi makikita mo dun yung mga mother na may mga maliliit na kids. Yun. Kapag maganda ang weather. Kung gusto mo naman, sa simbahan. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng tsumika ng matagal doon sa simbahan. Sa loob ng simbahan. Sa labas lang. Yung mga nandoon mo, yung nagsisimba dito, yung mga may edad na. Yung mga bata dito, hindi pala simba. So, kahit di ka naman magsimba, sa bahay pwede kang magdasal. Yun. Yun ang mga ugali na kung pwede bitbitin mo. Pero yung iba na sinabi ko na una is medyo bawas-bawas tayo doon. Tapos yun na nga, yung expectation natin sa kapag pumunta tayo dito. Huwag masyadong malaki ha, kasi masakit kapag hindi nangyari. Yung ini-imagine mo na, ay, nandito na ako. Hindi pala ganun ang mangyayari or nangyari. Yun. Masakit yun. Doon ako na-depress. Ambisyosa kasi ako. Uy, hindi masamang mag-ambisyon na. Basta ba ang ambisyon is nasa tama. Ganon. May malibang ambisyon. Meron naman siguro, ano. Pero, yun na yun. So, yun na yung topic natin ngayon, ha. Pasensyahan nyo na kung nabubulol si Ate Lynn. At least meron naman siguro akong naibigay sa inyong konting information, 'di ba? Yung mga ugaling Pinoy na wag na nating bitbitin, iwanan natin yung iba, tapos bitbitin natin yung sinabi ko na para gumanda ang feelings mo dito, yung pakiramdam mo, kahit malayo ka sa family natin sa Philippines. Yun. So, maraming salamat sa pag-drop by ulit. At marami pa akong mai-share sa inyo. Yun, yung bantayan nyo yung yung sinabi kong magandang relasyon na gagawin sa inyong magiging asawa or boyfriend na German. Tapos, may mga topic pa ako na, ano ba yung mga privilege nyo kapag nandito kayo sa Germany? Halimbawa, yung trabaho. Mahirap bang maghanap ng trabaho dito sa Germany? Ay, nako. Magandang topic yan. So, isi-share ko sa inyo. Napakaganda. Tapos, paano kapag nabuntis ka? Halimbawa, sa Pilipinas ka nabuntis. O di kaya dito nabuntis ka. Hindi pa kayo kasal or kasal na kayo. Ano ba, may pera ka pa bang matatanggap? Alam mo yung maganda yan. Tapos, may allowance ba yung mga bata dito? Ganon. Ay, nako, secret. Sasabihin ko yan sa inyo next time. Tapos, tawag dito, pag nagkasakit ka, totoo ba na may bayad kapag nagkasakit ka? Yung, diba sa atin yung sick leave natin parang 2 weeks or 15 days lang ata, a year. Nako, dito, hindi. Kakaiba dito. Pagkasakit ka man ng 1 year, meron ka pa rin matatanggap yung sweldo. Diba? Bongga. Bakit? Paano? Ayun, sasabihin ko yan next time. Tapos, totoo ba na may mga holiday allowances, vacation na allowance, tapos yung
tawag dito, yung mga Christmas bonus, tapos ilang days ba yung vacation kapag nag full-time job ka, kapag nag tile site ang tawag doon. Ibig sabihin is yung mga 120 hours per month. Ilang days ba yung bakasyon mo? A year? Tapos, yung mga bata ba? Libre ba yung school ng mga bata dito? Nako, bantayan nyo yan. Kasi lahat yan mention ko sa susunod na video ni Ate Ling. So, thank you so much for watching today. At saka sana nasa mabuti kayong kalagayan. At sana na-inspire ko kayo or nagbigay ako ng konting information na makakatulong sa inyo sa future plan nyo papunta dito. See you next time. Bye!